Ang lungsod ng Puerto Princesa, isang perlas ng kalikasan sa gitna ng Palawan, kilala sa malinis na hangin, luntiang kagubatan at malakristal na karagatan. Isang lugar na tila ipinagpala ng kalikasan. Ngunit sa kabila ng kagandahang ito, may isang tahimik at lumalalang suliranin. Ang basura. Araw-araw dumarami. Araw-araw kinakaharap. Paano natin sinasagot ang hamon ng proper waste management? Upang harapin ang krisis sa basura, ipinasa ng pamahalaan noong taong 2000 ang Republic Act 9003 na tinatawag ring Ecological Solid Waste Management Act. Itinatakda ng batas ang paghihiwalay ng basura sa pinagmulan, ang pagkakaroon ng pasilidad para sa pagre-recover ng recyclable at compostable na basura at ang pagbabawal sa mga open dump site. Bilang tugon sa batas, nagtayo ang lungsod ng Puerto Princesa ng isang sanitary landfill sa Barangay Santa Lourdes. Ito ay itinuturing na pangunahing pasilidad ng lungsod para sa ligtas at maayos na pagtatapon ng basura. May maayos itong sistema ng pagtanggap ng basura. May proteksyon laban sa tagas ng leachate at may hakbang para mabawasan ang epekto sa hangin, lupa at tubig. Paano nga ba nagsisimula ang operasyon ng isang sanitary landfill o SLF? Umpisa ang aming trabaho, bawat truck namin ay meron kaming 20 trucks. Bawat truck ay may specific area of assignment. Una namin hinahakot siyempre yung residual waste. Yun nga yung mga basurang walang pakinabang, mga hindi nabibili, hindi nabubulok. At yan yung inatas ng Batas RA 003 para sa mga LGU, responsibilidad na hakutin yung residual waste. Mula doon sa source o sa kanilang area of assignment, hakutin yan. O pwedeng door to door, o pwede rin doon kami sa material recovery facility nila. At pagka nahakot na namin, tatakpan na ng net at tatakpan pa ng sako din para ma-prevent natin yung paglipad ng basura. Habang nagbibiyahe sila, pagpunta rito sa ating landfill, papatong muna po sila sa ating weigh bridge para makuha yung timbang ng basura sa isang particular na lugar. Habang yung agricultural waste naman, yun po ay tuwing hapon namin kadalasan hinahakot. Meron po kaming 6 na monitoring officers na nag-iikot sa ating urban barangay. Pagkatapos nun, didiretso na po sila sa ating composting area kung saan doon itatapon yung mga pinagputulan ng kahoy. Maliban sa city waste collector trucks, maaari ring direktang dalhin ng mga pribadong establishmento ang kanilang mga basura diretsyo sa landfill. Isa sa mga pangunahing epekto ng operasyon ng sanitary landfill ay ang pagbuo ng leachate o katas ng basura. Kaya't ayon sa RA 9003, mahalagang bahagi ng pasilidad ang maayos na pamamahala nito upang maiwasan ang polusyon. Pagka hinayaan na nila na nakatambak sa kung saan-saan, yung mga katas ng basura, siyempre pupunta yung mga insekto at pupunta sa mga tahanan nila, dadapo sa mga pagkain nila. Ngunit ang solusyon ay hindi nagsisimula sa landfill. Nagsisimula ito sa barangay, sa tahanan at sa bawat mamamayan. Ayon sa RA 9003, ang barangay LGU ang may responsibilidad pagdating sa pamamahala ng mga nabubulok o mga biodegradable wastes at mga nare-resiklo o mga recyclables na nagmula sa mga tahanan at mga pampublikong lugar ng barangay. Ang Materials Recovery Facility o MRF ay nagsisilbing pangunahing pasilidad ng mga barangay para sa maayos na lagayan ng mga ito. Ang mga biodegradable wastes ay maaaring gawing pataba sa mga halaman at ang mga recyclables naman ay maaaring pagkakitaan o gamitin muli bilang pangdekorasyon at iba pang kapaki-pakinabang na kagamitan. Ang tagumpay ng solid waste management ay nakasalalay sa kooperasyon ng bawat isa. Bagamat may mga programa at pasilidad na inilaan,
hindi pa rin maikakaila ang mga hamon. Isa na rito ang mapagkukunan ng lupa na kinakailangan upang matabunan ang basura bilang parte ng regular na operasyon ng sanitary landfill. Isa pang hamon ay ang kakulangan ng waste collection trucks para sa mga rural barangays. Sa 66 na barangay ng Puerto Princesa, 31 ay matatagpuan sa mga liblib na bahagi ng lungsod. May mga barangay pa rin na walang sariling MRF. Hindi lahat ng kabahayan ay nagsasagawa ng segregation. May mga pagkakataon pa rin na may illegal dumping at hindi maayos na koleksyon ng basura. At bagamat malinaw sa batas ang mga ipinagbabawal at ang mga parusa, ang mahigpit na pagpapatupad ay nananatiling hamon. Paharap ko talaga yung mga kababayan natin sa gusto namin talagang mangyari na maging responsable sila talaga sa pamamahala ng basura. Yung gusto ko seryosohin nila yung pagmamanage. Kasi iba na yung panahon ngayon. Yung basura kasi nakakapekto na sa buhay natin. Ibig sabihin, tingnan nyo kaunting ulan, baha. May epekto rin yun yung basura doon. Kaunting nagkakasakit agad yung mga mamamayan natin kasi patungkol din sa basura, sa mga katas ng basura. At isa pang pinaka-practical sana kasi yung pondo ng gobyerno o yung tax na binabayad nila, kung hindi sila magsisegregate ng basura, kung magtatapon lang sila ng walang pakundangan, magagastos yung tax nila sa pagpapagawa naman ng landfill. Ang mahal-mahal ng landfill, tapos mapupunta lang yung pondo natin. Imbis na yung pondo sana na yung mga tax sana na binayad nila, igawa na lang ng mga kalsada, igawa na lang ng mga ibang mga importante. Kaya kapag ganyan yung kanilang gagawin, hindi sila magiging seryoso sa pamamahala ng basura. Lahat ng tax na bayad nila pwede mapunta dito sa ating basura. At talaga yun lang, malaking epekto sa atin yung basura. Kasi nga yung climate change, nandiyan na. Basura rin ang isa sa mga dahilan yan, yung mga pagsusunod. Yun lang po, maging responsable sila, sundin na lang nila sana yung batas RA 9003 at kahit hindi na sundin, para yung sa kalinisan na lang nila, para sa kapakanan na lang nila, na kung maglilinis sila sa kapaligiran nila o doon mismo sa bahay nila, maliles yung sakit, maliles yung problema na dulot ng basura. Ang tamang pamamahala sa basura ay hindi lamang usaping pangkapaligiran. Ito ay usaping pangkalusugan, pangkaunlaran, at pananagutang panlipunan. Kung nais nating mapanatili ang ganda ng Puerto Princesa, kailangang magsimula tayo sa mga maliliit na hakbang, sa pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan, sa pagsuporta sa MRF, at sa pagsunod sa batas. Ang RA 9003 ay hindi lang isang batas na nakalathala sa papel. Isa itong panawagan na sa bawat Pilipino may responsibilidad, na sa bawat mamamayan may bahagi. Ang kinabukasan ng ating lungsod, ng ating lalawigan at ng ating kalikasan ay nakasalalay sa kung paano natin pinangangalagaan ang ating kapaligiran ngayon. Basura man ito sa paningin ng ilan, ngunit sa mata ng batas, ito ay dapat gawin ng may disiplina, malasakit at pag-asa.